So, hello guys. Ngayon gagawa tayo ng ganito. Taga-ik lang ito. Ng paper rabbit. Yes. Paper rabbit. Uy! Paper rabbit guys. Yes, paper rabbit. Walang kaya ng isang paper. Tapos fold niya. Dapat hindi lagpasan. So, masaya po mag-activate sila dito sa loob ng pantalan natin kesa po yung date sila makakapunta. And of course, sa akin life na lang po dahil mahagip po ang ating security. Na lahat po ng dalawa ay talagang dada-access ni machine at i-check po na ating mga courses. So, simting lang yung gagawin dito. Maraming salamat po at magandang umaga po. Ingat po tayo lahat. Yan. Tapos kaganto na. Yan. Kakailang peach. Color niyo saan? Gawin lang kayo dito. Kulayan niyo na lang. Narito ang makataong na balita ni Sheila Reyes. Inanunsyo ng Canada Border Services Agency o CBSA na tatapusin na nito ang Remote Area Border Crossing Program nito simula sa September 14, 2026. Ang naturang programa ang siya nagbibigay Kulayan nyo na lang sinking lang yung na gagawin. makakatawid sa border sa isolated areas na hindi na kailangan pang dumaan sa isang official border post. Ginagamit ang mga permit sa mga liblib na lugar gaya sa Minnesota, Northwest Angle at sa Upper Peninsula ng Michigan. Kapag natapos na ang programa, kakailanganin na ng mga bumibisita na magpaalam sa isang port of entry o tumawag sa ikatalagang telephone reporting sites na iaanunsyo pa ng Canada. Ayon sa CBSA, tatanggapin pa rin ito ang mga permit na may issue hanggang September 13, 2026. Naniniwala ang Canada Ito naman, rabbit setups isa dog tayo. So, yan. So, kung gusto niyo siyang designan, so, dito, tuturuan ko na kung kayo paano mag-design. Sa nasabing bagong sistema, umaasa pa rin siya na nakakatulong ito sa mga komunidad at maliliit na negosyo sa border. Ayon sa tanggapan ni Stoker, tinatayang nasa 11,000 ang gumagamit ng ganitong permit kada taon. Sheila Reyes, umahabol sa balita ngayon. Salamat, Sheila Reyes. Samantala, naghahanda na si United States President Donald Trump ng mas agresibong immigration crackdown sa 2026 sa kabila ng mga pagbatikos na ilang politiko at publiko. Inaasahan ng mas maraming workplace raids na tulong ng bilyong-bilyong dolyar na pondo na inaprobahan ng Kongreso. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Ganito lang siya guys. Strawberry. Tapos, ano na lang natin black na. Tapos, Ang inaprobahang budget para sa Immigration and Customs Enforcement o ICE at border. Yes, magandang araw, Arnie. Gusto na nakita ko sa $170 mga billion labong siya. ang pinaprobahang budget para sa immigration policy ni Trump administration na aabot nga hanggang sa 2029. Napakalaki ng itinaas nito kumpara sa Hey guys, so gawa tayong cherry naman sa set. $19 billion. Okay, yan lang po na yung gagawin nyo. So, thank you for watching. Bye-bye. Nasabing pondo